Kung sa tingin mo ay nagtatrabaho ka ng walang tigil, ngunit hindi nagbabago ang iyong buhay, pinansyal, may nakatagong dahilan, isang lihim na naghiwalay sa mga tagapaglingkod sa mga hari sa loob ng milenya. Alam ni Solomon ang kasunduang ito ng kayamanan at inilapat ni Rockefeller ang parehong kasunduan sa modernong mundo ng negosyo. Habang marami ang naghahanap ng mga shortcut, nagtayo sila ng isang sistema ng kayamanan na humuhubog pa rin sa mga imperyo ngayon. At ang katotohanan ay simple, maaaring hindi mo pinapansin ang susi na maaaring magbago ng iyong pinansyal na pag-iisip, ang iyong pagbuo ng kayamanan at maging ang iyong kapalaran. Ngayon isipin, paano kung ang karunungan sa pananalapi na gumabay kay Solomon at nagtulak sa Rockefeller ay magagamit mo dito mismo ngayon? Isang biblikal na karunungan na napakalakas na lumikha ito ng tunay na kasaganaan, pangmatagalang kayamanan at matalinong mga pagpapasya na nagtagal ng maraming siglo. Malapit mo nang matuklasan kung bakit binago ng wealth pact na ito ang kasaysayan at kung paano nito mababago ang sa iyo. Manatili hanggang sa wakas dahil mauunawaan mo ngayon ang lihim na nag-uugnay sa mga sinaunang kawikaan, modernong estratehiya sa negosyo at mga bilyonaryo ng kasaysayan na natutong umunlad ng may layunin. Nakaka-curious kung paano sa buong kasaysayan ang ilang mga figura ay tila nakikipag-usap sa isa't isa kahit na pinaghiwalay ng maraming siglo. Kung titingnan natin sina Solomon at Rockefeller, nakikita natin ang isang bagay na higit pa sa biblikal o modernong kayamanan. Mayroong isang tahimik, halos espiritual na link na nag-uugnay sa kanilang mga landas. Parehong naunawaan na ang tunay na kasaganaan ay hindi ipinanganak ng pagkakataon, ngunit ng mga lumang prinsipyo na humuhubog sa pinansyal na pag-iisip at tadhana. Para bang ang panahon mismo ang naghanda sa imposibleng pagtatagpo na ito na pinagsasama-sama ang sinaunang karunungan at mga estratehiya sa negosyo sa isang solong salaysay. At sa gitna ng tulay na ito, ang kasunduan ng kayamanan ay nagsimulang magkaroon ng hugis. Kapag pinag-aaralan natin si Solomon, makikita natin ang isang hari na dalubhasa sa mga kawikaan, Ecclesiastes, at mga lihim ng Diyos tulad ng iilan. Naunawaan niya ang pagbuo ng kayamanan bilang isa na tumitingin sa puso ng tao at ang kanyang karunungan sa pananalapi ay higit pa sa ginto. Ito ay praktikal na espiritualidad. Ang Rockefeller sa kabilang banda ay umusbong sa ibang senaryo sa kasagsagan ng mundo ng negosyo, dala ang diwa ng entrepreneurial na humubog, hindi lamang sa mga kumpanya kundi mga sistema ng yaman. At kung pinagmamasdan ni Solomon ang lalaking ito, ano ang masasabi niya kapag nakita niyang may isang taong nag-a-apply ng matandang mga simulain ng may gayong katumpakan? Ang tanong ay umaalingaw-ngaw habang ang tulay na ito ay iluminado. Ang katotohanan ay pareho silang lumakad sa magkaibang landas, ngunit ginagabayan ng parehong mga prinsipyo ng kayamanan, ng parehong matalinong mga desisyon na nagbabago ng maliliit na simula sa mga imperyong pinansyal. Ang karunungan ni Solomon ay nagpapakita ng sarili sa Rockefeller sa halos makahulang paraan na parabang ang nakaraan ay nakakita ng hinaharap. At ito ay nagpapataas ng isang pagmuni-muni na sumasaklaw ng mga siglo. Gaano karaming mga tao ngayon ang naglalakad sa dilim, hindi pinapansin ang parehong payo na gumabay sa mga bilyonaryo ng kasaysayan. At kung ilalapat mo ang karunungan na ito sa loob ng 7 araw, ano ang magbabago? Ito ay kung saan ang wealth pact ay nagsisimulang ihayag ang sarili nito, hindi bilang isang mito, ngunit bilang isang sistema. Lumilikha si Solomon ng mga salita, lumilikha ang Rockefeller na may istruktura. Ang isa ay naghahayag ng mga prinsipyo, ang iba ay nagbabago sa kanila sa pagkilos. At kapag naunawaan natin ang koneksyon na ito,
Napagtanto natin na ang tulay na ito ay hindi lamang makasaysayan, ngunit isang paanyaya para sa mga nagnanais na maunawaan ang code ng biblikal na kaunlaran. Manatili sa akin dahil ang susunod na hakbang ay nagpapakita kung paano gumagana ang kasunduan na ito ng tahimik at kung paano ito lumilikha ng mga tadhana. Kapag naunawaan natin ang ugnayan sa pagitan ni Solomon at Rockefeller, napagtanto natin na ang tunay na biblikal na kaunlaran ay hindi lamang nagmumula sa mga ideya, ngunit mula sa isang tahimik na kasunduan na pinag-iisa ang karunungan sa pananalapi at mga sistema. Hindi lamang naipon ni Solomon ang kayamanan sa pamamagitan ng katalinuhan, ngunit sa pamamagitan ng paraan na binago niya ang mga lumang prinsipyo sa mga estrukturang gumagana araw at gabi. Eksaktong pareho ang ginawa ni Rockefeller. Kumuha siya ng disiplinadong kaalaman at inilagay ito sa loob ng mga sistema ng negosyo na nakabuo ng modernong kayamanan na may halos supernatural na kahusayan. At dito natin sinisimulan na makita ang kasunduan ng kayamanan bilang isang aktibong puwersa, hindi bilang isang abstract na konsepto. Ang karunungan ni Solomon ay palaging nakaturo sa isang bagay na mas malaki, ang pagkaunawa na ang matalinong mga desisyon ay kailangang isalin sa pagkilos. Kaya naman, ang kanyang mga salawikain ay nagsasalita ng kasipagan, kaayusan, paghahanda at pangitain. Naunawaan ni Rockefeller pagkaraan ng maraming siglo na ang karunungan na walang istruktura ay namamatay bago ito isinilang at sa gayon ay lumikha siya ng mga sistema ng kayamanan na napakalakas na gumagana ang mga ito kahit na siya ay natutulog. At kung titingnan mo ang iyong buhay ngayon, makakakita ka ba ng mga desisyon o makikita mo ba ang mga sistema? Ang sagot na iyon ay nagpapakita ng higit pa tungkol sa iyong hinaharap kaysa sa anumang spreadsheet. Ang kasunduan ng kayamanan ay nahayag kapag napagtanto natin na parehong binago ang mga prinsipyo ng Biblia na inilapat sa negosyo tungo sa isang bagay na higit pa sa lakas ng tao. Nagtayo si Solomon ng mga sistema ng komersyo, diplomasya at organisasyon na nagpapanatili sa kaharian. Nagtayo ang Rockefeller ng mga estruktura na nangingibabaw sa enerhiya, pamamahagi at matalinong muling pamumuhunan. Hindi rin umasa sa swerte, parehong umasa sa mga prinsipyo ng kayamanan, sa maliliit na simula at sa pag-iisip ng kayamanan na bumubuo ng tunay na kasaganaan. At ito ay patuloy na umaalingaw-ngaw ngayon. Habang pinagmamasdan natin ang kasunduan na ito sa pagkilos, nagiging malinaw na ang pangmatagalang kayamanan ay nangangailangan ng higit pa sa intensyon, nangangailangan ito ng isang sistema. At ang isang sistema ay ang pinakahuling patunay na ang sinaunang karunungan ni Solomon ay namamahala pa rin sa modernong mundo ng negosyo. Manatili sa akin dahil ang susunod na paksa ay nagpapakita kung paano nagsimula ang mindset na ito bago pa ang kapalaran at kung paano binago ng isang simpleng desisyon ang mga tadhana. Kapag naiintindihan natin na ang kasunduan ng kayamanan ay ipinanganak mula sa unyon sa pagitan ng karunungan at sistema, napagtanto natin na ang lahat ay nagsisimula bago ang ginto, bago ang pinansyal na imperyo, bago ang pagbuo ng kayamanan. Si Solomon ay hindi humingi ng kapalaran, hiningi niya ng pangunawa. Ang pagpipiliang ito ay nagpapakita ng pag-iisip ng kayamanan na nauna sa anumang biblikal na kasaganaan. Alam niya na ang isip ay ang tunay na imbakan kung saan ibinubuhos ng Diyos ang kanyang mga lihim. Pagkalipas ng mga siglo, si Rockefeller ay sumunod sa parehong pattern. Isawsaw ang kanyang sarili sa disiplinadong kaalaman mula sa isang murang edad na parang intuited niya na ang kapalaran ay hindi isang panimulang punto, ito ay isang hindi maiiwasang bunga ng inilapat na karunungan.
Kapag pinagmamasdan natin si Solomon, nakikita natin ang isang taong nagpalit ng espiritual na liwanag tungo sa praktikal na mga desisyon. Isang taong lumakad sa pagitan ng kawikaan at Ecclesiastes na may kalinawan ng isang tumitingin sa puso ng tao. Si Rockefeller, kahit na naninirahan sa isang agresibong mundo ng negosyo, ay nagtataglay ng parehong pangunawa, nagbasa, nag-aral, nagtala, nag-organisa at nagmamasid na para bang ang bawat linya ng kaalaman ay maaaring humubog sa kanyang kapalaran. At kung nakikita ni Solomon ang iyong buhay ngayon, makakakita ba siya ng naghahanap ng karunungan o isang taong umaasa ng mga resulta ng hindi naghahasik ng pangunawa? Lumilikha ang Solomonic mindset na ito ng isang uri ng espiritual na filter. Ang mga nagtataglay nito ay hindi humanga sa mabilis na kayamanan o makintab na mga shortcut. Alam ni Solomon na ang biblikal na kayamanan ay isinilang mula sa matandang simulain at hindi mula sa panandaliang udyok. Ang Rockefeller ay naunawaan din sa pamamagitan ng pamumuhunan ng oras, disiplina at pagtuon sa pag-aaral. Parehong naglalarawan ng sinaunang katotohanan. Yaong mga naghahasik ng karunungan ay umaani ng tunay na kasaganaan, walang hanggang kayamanan at matalinong mga pagpapasya na higit sa mga henerasyon. At habang lumalakas ang mindset na ito, nagiging pundasyon ito para sa isang bagay na mas malaki, isang bagay na higit pa sa individual. Iparabang ang financial universe mismo ang nagsisimulang tumugon. Dahil ang karunungan, kapag ito ay nag-mature, humihingi ng istruktura. At ito ay tiyak na sa puntong ito na tayo ay papasok sa susunod na hakbang. Kung paano ang mindset na ito ay nagbabago sa mga sistemang may kakayahang lumikha ng mga imperyo at baguhin ang mga tadhana. Manatili sa akin upang maunawaan kung paano nangyayari ang paglipat na ito. Kapag ang Solomonic mindset ay tumagal na ang kamalayan na ang karunungan ay nauuna sa kapalaran ang natural na pangangailangan ay lumitaw upang baguhin ang kaalaman sa istruktura. Hindi lamang naunawaan ni Solomon ang mga kawikaan, ginawa niya ang mga ito sa mga sistema ng pamahalaan, komersyo at logistik na nagpanatiling maunlad ang kaharian habang libu-libo ang natutulog. Pagkalipas ng mga siglo, inulit ni Rockefeller ang parehong espiritual na blueprint. Lumikha siya ng mga sistema ng negosyo ng tumpak na gumana ang mga ito kahit na wala siya, tulad ng mga silent gear na nagtutulak sa modernong kayamanan. At ito ay nakapagtataka sa amin. Ilang beses mo bang alam kung ano ang dapat mong gawin? Ngunit nabigo na lumikha ng sistema upang mapanatili ang pagbabago. Napakahusay ng pagkakaayos ng mga sistema ni Solomon, anupat kahit ang isang biyudang ina ay makakahanap ng hustisya at ang isang dayuhang mangangalakal ay nakatagpo ng katiwasayan kapag nakikipagkalakalan sa kaharian. Ito ay biblikal na karunungan na nagpapakita ng sarili sa praktikal na istruktura. Dinala ng Rockefeller ang konseptong ito sa mundo ng negosyo, pag-aayos ng pamamahagi, pagpino, logistic at pagpapalawak na parang sumusunod sa mga lumang prinsipyo. Naunawaan niya na ang mga gawain ay nawawala, ngunit nananatili ang mga sistema. At kung si Solomon ay nasa tabi mo ngayon, sasabihin niya na ang iyong kinabukasan ay hindi nakasalalay sa pagsisikap, ngunit sa estrukturang itinayo mo sa paligid ng pagsisikap. Ang mga sistemang ito ay lumikha ng mga pangmatagalang imperyo dahil kapwa alam na ang kayamanan na walang kaayusan ay nalulusaw. Itinuro ni Solomon na sa pamamagitan ng karunungan ay itinatayo ang isang bahay at sa pamamagitan ng unawa, ito ay naitatatag na nagpapakita na ang tunay na kasaganaan ay pinapanatili ng istruktura, hindi ng simbuyo ng damdamin. Inilapat ito ng Rockefeller sa pamamagitan ng pagtatala ng lahat, pag-aayos ng lahat, pag-iisip ng bawat detalye bilang bahagi ng isang mas malaking sistema. Ang tanong ay,
Nabubuhay ka ba ayon sa mga gawain o sa pamamagitan ng mga sistema? Tinutukoy ng sagot kung ang iyong buhay sa pananalapi ay lumalaki o nabubuhay lamang. At kapag napagmasdan natin ang mga imperyong ito na itinatayo, napagtanto natin na walang nagsimulang ingrande. Nagsimula ang lahat ng simple, organisado, at paulit-ulit hanggang sa naging napakaganda. Ito ang bahagi ng paglalakbay kung saan nagsisimulang makita ng manunood na ang kasunduan ng kayamanan ay mas malapit kaysa sa kanilang naiisip. Dahil bago ang anumang malaking kapalaran, mayroong pagkakapari-pareho. At ito ay tiyak na sa susunod na punto na ang aming paglalakbay ngayon ay humahantong sa amin. Kapag napagmasdan natin ang mga sistemang itinayo ni Solomon at Rockefeller, napagtanto natin na alinman sa mga ito ay hindi ganap na nabuo o ingrande. Lahat ng bagay ay ipinanganak mula sa maliliit na simula. Sinabi ni Solomon na ang karunungan ay inihayag sa pamamagitan ng paghahasik sa umaga at hindi pagpapahinga sa hapon, na nagpapaalala sa atin na ang pagiging matatag ay ang pundasyon ng biblikal na kaunlaran. Nagsimula ang Rockefeller sa pamamagitan ng pagtatala ng bawat sentimo bilang isang taong nauunawaan na ang pangmatagalang kayamanan ay nagsisimula sa detalye na walang nakikita. At ito ay humahantong sa atin sa isang malalim na pagmumuni-muni. Ilang pagkakataon ang iyong pinalampas dahil binaliwala mo ang maliliit na bagay, ang pagkakapare-pareho, ang pagkakaiba sa pagitan ng mga tunay na naghahangad ng kaunlaran at ng mga nangangarap lamang nito. Inulit ni Solomon ang mga prinsipyo araw-araw tulad ng isang ama na nagtuturo sa kanyang anak, tulad ng isang matalinong babae na nagtuturo sa kanyang tahanan upang umunlad. Ganon din ang ginawa ni Rockefeller, palaging bumabalik sa mga pangunahing kaalaman, nagtitiwala na ang tuloy-tuloy na disiplina ay lumilikha ng pag-iisip ng kayamanan. At kung tinitingnan ni Solomon ang iyong buhay ngayon, makikita ba niya ang pagkakapare-pareho o mga impulses? Ang tanong na ito ay nagpapakita ng uri ng hinaharap na iyong binuo. Ang maliliit na simula ay mga espiritual na pintuan. Ang isang simpleng gawain na paulit-ulit na may pananampalataya at pag-unawa ay bumubuo ng higit pa sa mga dakilang desisyong ginawa ng walang karunungan. Alam ito ni Solomon nang magsalita siya tungkol sa kasipagan nang ihambing niya ang buhay ng matalino sa buhay ng tamad. Alam din ito ni Rockefeller nang muling ipuhunan niya ang kaunting mayroon siya sa paniniwalang ang maliliit na buto ay nagbubunga ng ani na mas malaki kaysa sa maiisip ng mundo. Binabago ng pagkakapare-pareho ang kaunti sa marami at ang marami sa isang legacy. At ang pagkakapare-parehong ito ang naghahanda sa lupa para gumana ang wealth pact sa pinakamakapangyarihan nitong anyo, ang multiplication cycle. Dahil kapag nananatili kang tapat sa maliliit na bagay, ang sistema mismo ay magsisimulang makabuo ng mga pagbabalik. Papasok na tayo sa gitna ng prosesong ito, kung saan ang matalinong muling pamumuhunan ay nagiging tanda ng mga nagtatayo ng mga imperyo. Manatili sa akin para sa susunod na hakbang. Kapag naunawaan natin ang kapangyarihan ng maliliit na simula at pagkakapare-pareho, naabot natin ang punto kung saan ibinubunyag ng wealth pact ang pinakamalalim nitong mekanismo, intelligent reinvestment. Sinabi ni Solomon na ang tamad ay hindi nasisiyahan sa kanyang sariling biktima, ngunit ang matalinong tao ay nagpaparami ng kung ano ang mayroon siya. Ito ang esensya ng multiplication cycle. Ang Rockefeller, pagkaraan ng mga siglo, ay isinama ang prinsipyong ito tulad ng ilang iba, muling namumuhunan sa halos lahat ng kanyang kinita, bilang isang taong nauunawaan na ang yaman ng Biblia ay hindi iniimbak, ito ay dumarami. At ikaw, ano ang gagawin mo kung napagtanto mo na ang susi ay hindi upang kumita ng higit pa, ngunit upang dumami ng mas mahusay?
Ang matalinong muling pamumuhunan ay hindi lamang isang pinansyal na pagkilos. Ito ay isang espiritual na pag-iisip. Nakita ni Solomon ang higit pa sa kasalukuyang sandali, ginagabayan ang mga tao na isipin ang bukas ng may kasipagan at pangitain. Inilapat ng Rockefeller ang parehong prinsipyo, pagpapalawak ng mga sistema ng negosyo mula sa bawat sentimos na muling namuhunan na parang sumusunod sa mga salawikain na may hindi nakikitang katumpakan. Ang ilang mga tao ay kumakain ng prutas, ang iba ay muling nagtatanim ng binhi. At kung pinagmamasdan ni Solomon ang iyong mga pinili ngayon, sasabihin ba niyang nagtatanim ka o kumakain lang? Ang cycle ng multiplikasyon na ito ay bahagi ng mga lumang prinsipyo na nagtatayo ng mga imperyo sa pananalapi at nagpapanatili ng pangmatagalang kayamanan. Binabago nito ang maliliit na simula sa malalaking sistema at ang malalaking sistema sa mga pamana. Alam ni Solomon na ang pag-aani ay nakasalalay sa paghahasik at pinatunayan ito ni Rockefeller sa kanyang sariling landas na nagpapakita na ang muling pamumuhunan ay mas mahalaga kaysa sa pag-iipon. Ito ang tahimik na lihim na naghihiwalay sa mga umuunlad ng may layunin sa mga yumaman lamang na walang direksyon. At kapag nakita natin ang kilusang ito na nangyayari, naiintindihan natin na ang wealth pact ay hindi lamang teorya. Ito ay isang proseso. At ang mga proseso ay naa-access ng sinumang may pangunawa. Ngayon, dumating na tayo sa pinaka-nagbabagong punto ng paglalakbay na ito. Kung paano ka ngayon ay maaaring pumasok sa kasunduang ito at ilapat ito sa iyong pinansyal, espiritual at praktikal na buhay. Manatili sa akin upang matuklasan kung paano ito nagpapakita sa iyong pang-araw-araw na buhay. Kapag naunawaan natin ang cycle ng multiplication, napagtanto natin na ang kasunduan ng kayamanan ay hindi eksklusibo sa mga hari tulad ni Solomon o mga makasaysayang bilyonaryo tulad ng Rockefeller. Ito ay palaging magagamit sa sinumang may kakayahang pagsamahin ang karunungan sa pananalapi at praktikal na aksyon. Ang pagpasok sa kasunduang ito ay nagsisimula sa isang simpleng bagay, paglikha ng isang personal na sistema ng pananalapi na nag-aayos ng iyong buhay tulad ng isang maayos na kaharian. Sasabihin ni Solomon na ang biblikal na kasaganaan ay isinilang mula sa estruktura at ipapakita ng Rockefeller na kahit isang maliit na pang-araw-araw na talaan ay maaaring mag-apoy sa simula ng isang pinansyal na imperyo. At ikaw, pinamamahalaan mo na ba ang iyong pera o pinahihintulutan itong pamahalaan ka? Ang ikalawang hakbang ay upang linangin ang pang-araw-araw na gawain ng lumang karunungan tulad ng isang taong umiinom mula sa mga salawikain tuwing umaga at hinahayaan ng Ecclesiastes na hubugin ang kanilang pinansyal na pag-iisip. Halimbawa, binabago ng isang matalinong ina ang kanyang tahanan sa pamamagitan ng paglalapat ng maliliit at pare-parehong desisyon. Binabago ng isang negosyante ang kanilang negosyo sa pamamagitan ng paggamit ng parehong mga prinsipyo. Ang karunungan ni Solomon ay hindi sinaunang tula, ito ay isang estratehikong manual para sa mga nagnanais ng tunay na kaunlaran. At kung ilalapat mo ang mga gawaing ito sa loob ng 7 magkakasunod na araw, ano ang magbabago sa loob mo? Ang ikatlong kilusan ay yakapin ng maliliit na simula ng may pananampalataya at disiplina nang hindi hinahamak ang araw ng maliliit na binhi. Nakita ni Solomon ang kadakilaan kung saan kakaunti ang nakikita ng iba at itinuring ng Rockefeller ang bawat sentimo bilang panggatong para sa pagbuo ng kayamanan. Nangangahulugan ito na ang bawat pagpipilian ngayon ay humuhubog sa iyong mararanasan sa loob ng ilang taon. Ang mga prinsipyo ng Biblia na inilalapat sa negosyo ay hindi lamang payo, ito ay mga espiritual na kasangkapan na nagbubukas ng mga pinto at nagbabago ng mga tadhana. Ang tanong ay, ginagamit mo ba ang mga tool na ito?
o nagmamasid lang sa mga gumagamit nito. At sa wakas, ang pagpasok sa kasunduang ito ay nangangailangan ng pangako sa matalinong muling pamumuhunan ng oras, kaalaman, pera, lakas at pananampalataya. Kung paanong pinalawak ni Rockefeller ang kanyang mga sistema at pinalakas ni Solomon ang kanyang kaharian, maaari ka ring lumikha ng isang pamana, isang pangmatagalang kayamanan na higit sa iyong sariling buhay. Ngunit para magawa ito, kailangan mong gawin ang unang hakbang ngayon. Dahil ang Wealth Pact ay hindi naghihintay para sa mga hindi nakapagpasya. Manatili sa akin dahil pagkatapos na maunawaan kung paano pumasok sa kasunduang ito, mayroong isang huling paghahayag na gumising sa kamalayan at layunin. Kung titingnan natin ang lahat ng ipinahayag ni Solomon at Rockefeller sa buong paglalakbay na ito, napagtanto natin na ang tunay na kaunlaran ay hindi lamang tungkol sa mga numero, ngunit tungkol sa direksyon. Ang matandang karunungan na nakapaloob sa mga salawikain at ang praktikal na lohika ng mundo ng negosyo ay eksaktong nagtagpo sa punto kung saan ipinanganak ang iyong mga desisyon. At ito ay humahantong sa amin sa isang malalim na tanong. Binuo mo ba ang iyong buhay sa mga prinsipyo ng kayamanan o sa panandaliang mga salpok? Dahil dito mismo nagsisimulang magkahanay o mawala ang mga tadhana. Sa bawat pinansyal na pagpili na gagawin mo sa buong araw, kahit ang maliliit na bagay na tila hindi gaanong mahalaga, may espiritual na eko. Ito ang tatawagin ni Solomon na tinig ng karunungan. Ito ang tatawagin ng Rockefeller na diskarte. At marahil hindi mo ito napagtanto, ngunit ang iyong hinaharap ay hinuhubog ngayon, hindi bukas. Ilang desisyon na ba ang nagawa mo ng walang karunungan? Ilang beses mo inuulit ang mga siklo na alam mo nang umaakay sa iyo palayo sa biblikal na kaunlaran? Ano ang magbabago kung sa wakas ay pinakinggan mo ang tawag na iyon? Ang totoo, lahat tayo ay isang hakbang na lang mula sa pagbabago ng ating buhay pinansyal, at ang hakbang na iyon ay halos palaging panloob. Magpapatuloy ka ba sa pag-iipon ng utang? O magsisimula ka bang mag-ipon ng karunungan? Nabubuhay ka ba para makatipid ng pera? O mag-iwan ng legacy? Kung pagmamasid ni Solomon ang iyong buhay ngayon, ano ang sasabihin niya tungkol sa iyong mga pagpili, iyong mga gawi, ang iyong maliliit na simula? At paano susuriin ng Rockefeller ang paraan ng paggamit mo ng iyong oras, lakas at potensyal? Hawak ng mga sagot na ito ang hinaharap na gagawin mo. At kung sa tingin mo ang mensaheng ito ay nag-alab ng isang bagay sa loob mo, huwag pansinin ito. Ang karunungan sa Biblia ay hindi kumakatok ng 2 beses na may parehong intensidad. Kung naniniwala ka na ang karunungan ni Solomon ay ang pinakatiyak na mapa upang umunlad ng may layunin, mag-subscribe sa channel, i-activate ang kampana at magpatuloy sa paglalakad kasama namin. Marami pang lihim na isisiwalat at ang susunod na video ay maaaring kung ano mismo ang magbubukas sa nawawalang kabanata sa iyong paglalakbay. Dahil ang kasunduan na ito ay gumagalaw pa rin. Kung ang pariralang ito ay sumasalamin sa iyo, isulat sa mga komento, pinipili kong umunlad ng may karunungan. Ipahayag ito sa iyong buhay ngayon.